Siya po ay from Pampanga. He is a graduate of Bachelor of Science in Civil Engineering in FEU, year 1987. And then he is also a Bible School graduate, year 1991. He is also a part-time networker since 1992. Grabe yun. So up to now, 2020. So ibig sabihin, mga 28 years na po siyang kumbaga networker. So hindi rin matatawaran ang experience niya when it comes to networking. And he is also a gospel minister since 1986 with honors causa. Ayan. Ngayon naman po, dito sa Crowd 1, siya po ay Manager 1 star na. Grabe yun. So ngayon, let us all welcome our speaker and motivator tonight. Walang iba kung hindi si Pastor Danilo is Amurao or aka Doc Dan. Ayan, welcome po. Matagumpay na gabi, Crowd 1. Maraming salamat, Ma'am Elisa, sa ating sabi ni Sir Eddie, beautiful host. At of course, malupit din. Speaker natin, Ako po nakinig din sa inyo pong pag-present, Ma'am Elisa. Thank you po na tayo po ay magkasama po ngayong gabi. Okay, ilan po yung ating first timer? Ayan, ano sila po, Doc? 4. Okay, so welcome po lahat po ng ating mga bisita ngayong gabi. Lalo na yung bisita ni Sir Reggie Bayonita. So Sir Reggie ay mga ilang araw pa lang sa Crowd 1 at ngayon ay mahataw na si Sir Win na kanyang pinsan na na-invite niya dito sa ating webinar ngayon. Okay, handa na po bang lahat? Tahimik ka. Po, handa na po. Handa na. Okay. So, i-share ko po ang aking screen para tayo po ay tuloy-tuloy. Nakikita po, Ma'am Elisa, yung ating screen, ano? Opo, Doc. Okay. So, simulan po natin. Kayo po na mga first-timer, kayo po na ngayon lamang nakabisita, kayo po ay mga special guest po namin. Mag-stay lang po kayo. Uunahin ko lang po itong background. Uunahin ko lamang po ito para meron tayong foundation. Ano ba itong pinag-invite sa inyo? Ano ba itong Crowd 1? Bakit ka in-invite niyang kamag-anak mo, niyang kaibigan mo, yung kakilala mo na yan? Bakit ka ba niya in-invite? So, unahin lang po muna natin ito para meron tayong pundasyon, meron tayong sabi ko nga, background, bakit natin gagawin yung pinag-invite sa inyo na opportunity. Okay. Sa akin pong pagsisimula, nais ko kayong tanungin, ano ang layunin ng iyong buhay? Maraming tao po nabubuhay sila, hindi nila alam ang layunin ng kanilang buhay. Bakit sila isinilang sa mundong ito? Bakit sila ipinanganak? Marami akong narinig na ganyan, sabi nila, bakit pa ako ipinanganak? Mali ang aking buhay. So kapag hindi po natin alam at hindi malinaw sa atin, layunin ng ating buhay, talaga pong pungkag yan. Talaga pong may kulang dyan. Talaga pong hindi natin ma-enjoy ang buhay na ito. Na samantalang dapat enjoy natin dahil tayo po ay nasa journey lang. At ang buhay na ito na ating naranasan ay dapat ma-enjoy natin. At of course, hindi itong tunay na buhay. Merong tunay na buhay pagkatapos nito. Pero habang nandito tayo, dapat nating enjoy yon at dapat nating malaman ano ba ang layunin ng ating pong buhay. Bakit ka ba ipinanganak? Ayan. Wala naman po siguro itong tinatawag na putok sa buho, Wala naman dito sigurong singaw. So lahat tayo ay ipinanganak. Ang tanong, bakit ka ba ipinanganak? Bakit narito ka sa planetang Earth? Ikaw ba ay narito para magtrabaho hanggang maubos ang lakas mo? Hanggang tumanda ka, trabaho, trabaho, trabaho? Yan lang ba ang layunin ng buhay mo? At baka huli ng lahat,
pag napantanto mo na hindi lang para magtrabaho kaya ka narito sa buhay na ito. Ikaw ba'y pinanganak para lamang magkasala? No? Yung iba, sabi nila, sasamantalahin ko ang pagkakataon na bang malakas ako, gawin ko ang gusto ko. Yan lang ba talagang layunin? Bakit tayo ipinanganak o nabuhay sa mundong ito? Ikaw ba'y pinanganak para magbayad lang ng renta? Walang tigil na bayarin. Sabi ko nga, lahat nagbabakasyon. Bakit yung mga kolektor walang bakasyon, no? Lagi silang naniningil. Kaya sabi ng ating mga kasama ay na si Judith. Pero pang ibang sinasabi iba eh. So ikaw ba pinanganak para kumain lang? Okay. Ito po ang dahilan bakit kayo pinanganak. To make a difference. Para magkaroon ng pagbabago. Para magkaroon ng impact dito sa mundong ito. Mula nang ikaw ay nabuhay, nagkaisip from the way you met it, no? Ang kalooban ng Diyos, gumawa ka ng pagbabago. Magkaroon ng tinatawag na pagbabago. Kailangan iposisyon natin ang ating sarili. Kaya kailangan hanapin mo yung layunin ng Diyos na yun eh. Ano yung layunin ng buhay mo na yon? At kapag nalaman mo yon, iposisyon mo ang iyong sarili. At magkakaroon ng tinatawag na impact, no? Diyan sa kinalalagyan mo, no? Diyan sa kinaranasan mo, yan ang layunin bakit ka nabuhay sa mundong ito. Pag tinatawag natin yung impact, ano, ay hirap kasi Tagalogin ito. Kinuha ko sa dictionary, sabi niya, babag, bunggo, salpok. Kaya parang dumating ka sa earth, ganon. Bumunggo ka, sumalpok ka sa earth. Dapat meron dong impact. Dapat meron dong impact, ano? At pag Biblia ang ating tiningnan, maliwanag ang sinasabi ng Panginoong Yesus na tayo ay dapat maging asin at ilaw ng sanlibutan. Pag sinabing asin, yung pagkain na walang lasa, pag pinigyan mo kahit gabutil na asin lang, ay nagkakaroon ng lasa. Yung napakadilim na kapaligiran, kahit na yung ilaw mo aandap-andap yan, ay nagliliwanag. So anong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan, na ikaw ay narito sa mundo upang magbigay ng impact o natawag na influence. Yung pagkain na walang lasa, nilagyan ng asin na impluwensyahan, nagkalasa. Yung madilim na lugar, nagkaroon ng liwanag na impluwensyahan ng ilaw. So yan po ang ating pong layunin, asin at ilaw, sa isang salita, influence. Okay? And speaking of influence, kapag tiningnan po natin ang kahulugan niyan, sa Tagalog na lang po tayo, influence, yan po ay apekto at epekto. Kapag ikaw ay tunay na naging influence, ikaw ay aapekto saan? At magkakaroon ng epekto saan? Apekto sa pagkakataon. Pagkakataon, sa panahon. Lalo na ngayon, pandemic, ano? Kung ikaw ay influence na, ikaw ay nagbibigay ng apekto sa pagkakataon at epekto sa kapaligiran. Yan po ang influence. Dalawa po, no? Apekto at epekto. Ang apekto, aapektuhan mo yung pagkakataon, at yung epekto, yung kapaligiran, yung environment mo, apektado yan dahil ikaw ay isang influence. Makakagawa ka ng tinatawag nating pagbabago or making a difference. Okay. Tingnan natin, meron po kasing source of influence. Isa-isahin po natin, posisyon. Yan pong posisyon yan, pinag-aagawan yan eh, lalo na po sa politics, ano? Pinag-aagawan yan. Bakit pinag-aagawan yan? Di baling umubos ng maraming pera, di baling makasakit by hook or by crook, no? Kailangan makaposisyon sila dahil alam nila pag nandun sila sa posisyon, meron silang impluwensya at kapangyarihan. Hindi po ng kanilang impluwensya. Yan po ang pangalawang source of influence. Pangatlo, yung kaalaman.
At kung sabi, may alam. Kapag meron kang knowledge, meron kang alam, wow, nakaka-influence ka sa iba. Then, expertise o kasanayan. Pag nalaman nila, ay magaling yan, expert yan sa ganito. So, meron kang influence. At panglimang pinanggagalingan ng influensya, experience. Ang dami mong experience, ang dami mong naranasan, wow, ikaw ay pinakikinggan, ikaw ay tinitingnan dahil meron kang impluensya. Then pang-anim, yung sa English ay survival character, katatagan, na kahit ano ang iyong naranasan, kahit ano ang iyong kinaharap, hindi ka natinag, ikaw ay merong katatagan. Pampito, na pinanggagalingan ng influence, dedikasyon sa layunin. Kamukha nating meron tayong deepest why. Talagang dedicated ka. Meron kang dedikasyon na abutin yon kahit ano ang mangyari. At kapag gano'n ang iyong karakter, wow, ang tindi ng iyong influence. Pangwalo, wealth, kayamanan. Kayamanan, no? Marami akong nakikitang mga taong mayayaman, no? Kumpas lang, ng daliri lang, no? Natatarantay yung mga tao na sa paligid nila. Ganong katindi ang impluensya. At pangsyam, tagumpay. Lalo na yung taong nagtagumpay, tindi ng impluensya niyan, pinagkaaralan ng buhay niyan, pinapakinggan niyan, nagkaroon siya ng tagumpay. Alam nyo, ka-crowd one o mga kabayan na narito sa ating webinar ngayon, meron ka lang tatlo niyan. Sure na ang iyong influence. O maganda, lahat yan meron ka. Pero kahit tatlo lang, no? Matindi na ang iyong influence. Okay. Tingnan natin ngayon yung the most powerful source of influence. Nandoon sa siyam na yon. At ito yung aking paborito. The most powerful source of influence. Ito yon. The power of wealth. Yung kapangyarihan ng kayamanan. Yan po ang pinakapaborito ko at isa yan sa mga source of influence. Pag tiningnan natin, ang banal na kasulatan, may mga taong nabuhay ng napakayayaman. Of course, itong favorite ni 01, ni Brother Jody, ano? Sino yan? Si Haring Solomon. Na nung tanongin ng Diyos, anong gusto niya, hindi kayamanan ng iningi niya actually, wisdom. At dahil sa wisdom na yan, nagkaroon siya ng maraming wealth. Nabuhay siya na isa sa pinakamayamang tao o pinakamayamang tao ng kanyang kapanahunan. Kaya ang tindi ng kanyang influence. No? Yung mga hari sa paligid niya, yung kanyang kapanahunan, nagpupunta sa kanya. Bakit? Para lang makinig. Para lang turuan niya. Ganon siya ka-impluensya nung kanyang kapanahunan. Dahil siya ay masyadong napakayaman. Okay, punta tayo sa banal na kasulatan. In Ecclesiastes chapter 9 verse 14 to 16, meron ditong kwento. Ang sabi ng kwento, there was once a small city with only few people in it. Meron daw isang maliit na syudad lang, konti lang ang tao. At merong dumating na powerful king came against it, surrounded it, and built huge works against it. Kinubkob, sinakop yung maliit na syudad na yon. Ngayon, sa loob ng syudad na yon, verse 15, now there live in that city a man poor but wise. Meron doon nakatira na tao, mahirap, pero may alam. And he saved the city by his wisdom. But nobody remembered that poor man. In verse 16, so I said, wisdom is better than strength, but the poor man's wisdom is despised, and his words are no longer heeded. Dahil mahirap siya, hindi siya pinapakinggan. I-analyze natin. Yung kanyang karunungan, pwede sanang maligtas ang syudad sa pananakop ng isang makapangyarihang hari. Ang problema, mahirap siya. Hindi siya pinapakinggan. Walang nakikinig kasi mahirap siya. Ano po? Kaya kung minsan sa pamilya ganun din. Yung walang trabaho, dahil wala pang kita, hindi masyadong pinapakinggan, walang impluensya. Kaya sabi nila,
paborito yung isa kasi siya yung mayroon ng income. So ganun din, kapag mahirap tayo, no one listen. Kaya sanang maligtas yung syudad, ang problema, walang nakikinig. Meron siyang sagot, walang makinig, no? Dahil ang tanging dahilan, mahirap siya. So, attention mga crowd one, we must be wealthy. Gusto nating magkaroon ng influence, kailangan nating yumaman. At doon sa mga nakaraan nating webinar, pinakita ko ang background na kalooban ng Diyos na tayo po ay yumaman. Tingnan natin itong Genesis chapter 26 verse 12. Meron ditong isang tao, matindi yung kanyang influence. At dahil sa kanyang influence, nakagawa siya ng tinatawag na difference. Sino ito? Si Isaac. Si Isaac. Si Isaac ay isang magsasaka at pinagpala ng Diyos yung kanyang saka, yung kanyang pananim, at siya ay umani ng matindi. The Lord bless his crops. Ang nangyari kay Isaac, aba, yumaman. Yumaman. At hindi lang yumaman, yumaman pa ng yumaman. At naging napakayaman. Hindi lang yung kanyang anihan, yung kanyang mga pananim, ang pinagpala ng Diyos, pinagpala din siya ng mga tupa, ng mga baka, ng mga kambing nung panahon ngayon. At siya'y masyadong naging mayaman. Okay? At yung mga nakapaligid sa kanya ay nainggit, yung mga Palestine, nainggit sila. Pero si Isaac, matatag niyang sinusunod ang batas ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, at sumasa kanya ang anointing ng Diyos. No? Kaya ka-crowd one, inuulit ko, we must be wealthy. Kung naniniwala ka sa sinasabi ko ngayon, that we must be wealthy, type yes. Okay? Law of attraction po yan. Kung naniniwala ka dyan, type yes. At tandaan mo, ano man ang ating sabihin, mangyayari sa atin. Type yes kung gusto mong yumaman. No? Pinag-aral na rin natin yan doon sa ating pagyaman. Medyo delikado kapag pansarili, pero kapag para sa pamilya at para sa ibang tao, yan ang gustong-gusto ng Panginoon. So maraming salamat po sa mga nagta-type ng yes. Sa loob po, no? Yan po ang inihiling ko lang po, makipag-participate lang po tayo sa simpleng pagta-type po ng mga sinasabi ko. Para makita ko po na talagang attentive kayo, nakikinig kayo, at naniniwala kayo. Now, lahat po na nagsabi ng yes, yung hindi pa nagte-type, habol po kayo. Sinasabi ko po sa inyo ngayon, you must be wealthy. And I pray na lahat po ay talagang yumaman sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen. Amen. Okay, ang malaking tanong ganito, paano? Doc Dan, paano? Paano maging wealthy? O magtagumpay sa anumang sitwasyon? Matindi si Jose Magno, Doc Dan, yes na yes. Yeah, grabe. Si Meda Loretta, big yes. Yan. Si Marian Reyes, amen, amen. So, salamat po. So ito na, nagtanong na si Sir Magno, Doc, paano? Ito na yun. Sinasabi natin, you must be wealthy. At sinasabi ko na gusto ko yumaman ka. Ang tanong, paano? Paano maging wealthy? O magtagumpay sa anumang sitwasyon? Ito na po. The greatest motivation of mankind, is self-preservation. Everybody want to survive. Lahat po tayo gusto nating mag-survive. Lahat po tayo, no? At kapag tinignan natin yung self-preservation na yan, means access in everything you need for your life. Yung hindi ka na problema. Na kapag meron kang kailangan, wow, nandyan, kaya mong i-create, kaya mong gawin. Yan po yan. Okay? So, kapaligtaran naman ito ng poverty. Kapag nanatili tayo sa kahirapan, ang ibig sabihin po ng poverty is lack of access or sufficient resources. Pinakamasakit. No? Meron kang gusto, hindi makuha. Meron kang
gustong puntahan, hindi mapuntahan. Meron kang gustong kainin, hindi mo makain. Bakit? Kasi yan po ang kahirapan, lack of access. Walang access, walang paraan. Kasi limitado, hanggang doon ka lang. So yan po ang poverty. So in other words, riches is to accumulate excess resources. Yan po yan. Riches is to accumulate excess resources. So, wealthy people, listen carefully, no? Are those who has ability. Yung mga mayayamang tao, sila yung merong ability. Ability na ano? To produce whatever they need when they needed. Kapag may kailangan sila, wow, na ipoproduce nila kapag kailangan nila. Yun po yung ability. So, there is two kinds of people. Poor and the rich. Ano po? At alam na natin ang pagkakaiba niyan. So, dito po, pag sinabing poor, lack access to resources. Wala. Hindi kaya. Yung mayaman, people accumulate. At hindi lang siya na nakaka-accumulate, excess pa. Sobra-sobra pa yung kanilang resources. Okay? Anong ginagawa nila? Ito na po, makinig kayo. They produce whatever they need. Sila mismo ay nakakapag-produce ng pangailangan nila kapag kinailangan nila yon. No? They don't care what the environment is like. Kahit anong nangyayari sa paligid nila, wow, meron silang resources. No? Sabi nila, they don't care what the environment is like. Ano pong ginagawa? They create the environment. Sila mismo eh. Kaya influence eh. Iniepektuhan nila yung environment nila. They want to produce the wealth and that they need. So the people that knows this principle, kapag alam po ninyo ang principle na to, sabi rito, yung mga tao na nakakaalam ng principle na to, they don't a poor day the rest of their lives. Wala po silang mahirap na araw sa buong buhay nila basta alam mo yung principle. So, tandaan natin, God's will to prosper us or want us to be wealthy in any conditions. Kalooban po ng Diyos yan na tayo po yumaman. Kalooban po ng Diyos na tayo po ay sumagana anumang kondisyon. Yan pong maliwanag. Tingnan muna natin ang kanyang salita. In Jeremiah 29 verse 11, sabi niya, for I know the plans I have for you. Word po ni Lord yan, ano? Declares the Lord. Plans to prosper you. Kabayan, hindi plano ng Diyos na maghihirap ka. Ang panalangin ng Diyos, ang mundo, ay inunan niya ang pangailangan ng mga tao. Bago niya ginawa ang mga unang tao, yung kailangan muna nila ang ginawa niya. Kaya yung mga unang tao, napakayaman po nila. Kasi ito ang plano ng Diyos. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in the future. Hindi na pinlanong tayo masaktan, mahirapan, mapahamak. Ang plano niya sa atin, bigyan tayo lagi ng pag-asa ng magandang kinabukasan. In John chapter 2, o verse 2, ang sabi ni John, Beloved, prayer ito ni John, ano? I wish above all things, dinadalangin ko na sa lahat ng bagay ay sumagana ka sa health, sa physical, even as thy soul prospereth. Maging sa kaluluwa at espiritual ay sumagana ka. Yun ang panalangin niya. At para maintindihan natin ito mga kabayan, tingnan natin, tatawag natin spheres of wealth. Kung minsan meron tayong maling pananaw sa kayamanan. Yan si Doc Dan, turong-turo ng pagyaman. Akala ng iba, mayaman na pag ganito. No, tingnan natin ngayon yung spheres of wealth. Meron po tinatawag na spheres of wealth. Una, spiritual. Spiritual. Yung ibang tao po, ito naman ang problema, dyan lang sila nag-focus. Puro spiritual. Puro spiritual. Di baling mahirap kami, meron lang kaming Diyos. Kulang po yan. Unang sphere of wealth pa lang po yan. Kailangan natin ng pangalawa.
yung soul, no? Yung ating kaluluwa, kumusta? Una po yung espiritu, no? Pangalawa yung ating kaluluwa. Anong sabi ng banal na kasulatan? Makamit mo man ang lahat ng kayamanan dito sa mundo, kung ang iyong kaisisang kaluluwa ay mahuhulog naman sa dagat-dagatang apoy ng impyerno, anong kabuluhan ng lahat ng yan? Kaya dapat alam mo po, kung gusto mo talaga ng kayamanan, espiritual. Yung sinasabi ko kanina na layunin ng Diyos, nilalang ka ng Diyos eh. Hindi aksidenteng binigyan ka niya ng buhay. No? Paglabas mo pa lang sa mundong ito, winner ka na. No? Trillion cells ang mga nakasabay mo, pero ikaw lang yung nabuhay. At ang kalooban ng Diyos, una, espiritual, para sambahin mo siya at para gamitin kanya na magkaroon ng impact sa mundong ito. Then habang nabubuhay ka sa mundong ito, ayaw naman ng Diyos na ang iyong kaluluwa ay mahulog sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Kaya kailangan habang ginagawa mo ang iyong plano sa mundong ito, sinisiguro mo na natuklasan mo at nadaanan mo yung tamang daan. Sino yon? Si Jesus. Anong sabi niya? I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except through me. Kailangan alam mo yon na yung pagkatiwala mo yung kaluluwa mo sa Panginoon na anumang mangyari sa mundong ito, maging COVID na yan, hindi mo kinatatakutan kasi anumang mangyari sa mundong ito, kaluluwa mo pupunta sa piling ng Panginoon. Yan ang pangalawang spheres. Well, of course, kulang pa yan, dalawa pa lang. Pangatlo, physical. Kasi tayong tao po, tripartite being tayo. Itong nakikita natin na ito, tatlo po yan. Una, spirit sa Diyos yun. Pangalawa, yung kaluluwa, yung nasasaktan na to. Yan po yan ang kaluluwa. At yung pinapaganda natin, pinapagwapo natin yan, yung physical yan. So, ikatlong spheres of wealth, you must be healthy and whole. No? Ang sabi ng iba, sila nag-focus sa pangatlo, health is wealth. No. Aanin mo yung health na yan kung yung kaluluwa mo, kapag namatay ka, malilit yun sa impyerno. At wala kang spiritual. Kaya kailangan po kompleto. Kaya sabi ko, spirits of wealth. 1, 2, 3. Then pangapat, social relationship. No, doon sa ating Sunday Pinasaya, mayroong kumakantang walang sino man ang nabubuhay sa mundong ito. No? Kundi tayo pinag-isa ng Diyos. Kailangan po, sa spirits of wealth, yung relationship natin sa ating kapwa maayos, maganda. Yan ang pangapat. Panlima, financial wealth in the area of impacting the world. Okay? Panlima ito, na yung kinilalagyan mo kanina, sinasabi mo kanina, influence, yung panahon mo, naaapektuhan mo, at iniepektuhan mo yung environment mo. Ito po yung influential wealth. Masyado kang nagiging pagpapala, masyado kang nagiging blessing sa mga nakapaligid sa iyo, masyado kang ma-impluwensya. At kung titingnan po natin, 5 po yan, wala pong financial. Wala pong financial sa spheres of wealth. Ano po? At titingnan natin, is not only one area that you are called wealthy. Hindi po isa-isang area lang. Sa mundong ito, ang akala nilang mayaman, yung may maraming pera. Anin mo yung maraming pera, lagi ka sa ospital. Hindi ka makalakad mag-isa, baka ma-hold up ka, baka kidnapin ka. Walang kwenta at hindi masaya ang buhay pag ganon. Ito po yung sphere of wealth. Hindi lang isang area na tatawagin tayong mayaman, kailangan kompleto yung spheres of wealth. Example po, you have a lot of money, napakaraming pera, pero sakitin ka, nabanggit ko na nga. Tapos yung relasyon mo sa mga magulang mo hindi maayos ang relasyon mo sa family mo, hindi maayos ang relasyon mo sa mga anak mo, hindi maayos ang relasyon mo sa asawa mo, kabayan, that's poverty. Wala kang kapayapaan dyan. Aanin mo yung pera na yan kung wala kang kapayapaan. Maraming taong sumisigaw, bigyan nyo kami ng kapayapaan, pero napakayaman nila. Napakayaman nila sa financial. So, wealth is not just in a physical, monetary resources. Hindi po. Wealth is holistic approach to having access to all you need.
Example natin si Adan at si Eva, oh, very prosperous. Ang tanong, nung panahon ba nila Eva at Adan may pera? Wala. Diba? Pero anong sabi ng banal na kasulatan? Napakayaman ni na Eva at Adan. At nung panahon na yon ay wala pong pera. At ang pera po, wag niyong ipagkamali mga kabayan, hindi Diyos ang gumawa ng pera. Ang gumawa po ng pera, tao. At nang maimbento ang pera, yan ang naging basihan ng mundo sa kayamanan. Kung sino may maraming pera, yun ang mayaman. Yung walang pera, yun ang mahirap. Pero sa batayan ng Diyos at ng Biblia, hindi po yun ang batayan. Ang batayan po ay holistic approach na meron kang access kapag meron kang pangailangan at nagagawa mong mag-produce sa oras ng iyong pangailangan. Okay? At ang mga tao lumalapit sa iyo, nakikinig sa iyo, pinapakinggan ka. Bakit? Because of your influence. So make your way to make a difference. So kailangan magawa natin ito. Puntahan pa natin ng isang verse sa Bible. Deuteronomy chapter 8 verse 17. Remember the Lord, for it is He who given you the ability to produce wealth. Ito po, babalikan natin yung ability kanina. Kaya narinig na natin doon sa mga mangangaral, hindi po kasalanan ang ipinanganak na mahirap. Ang kasalanan ay mamatay kang mahirap. Baka pati ang Lord ay tanungin ka mo sa langit, anak, bakit ka namatay na mahirap? Di ba binigyan kita ng ability? Anong ginawa mo sa ability ibinigay ko sa iyo na ikaw ay nasa lupa? Di ba? Maaring baka tanungin ka ng Lord, bakit ka naghirap nang ikaw ay nasa lupa? Di ba binigyan kita ng skill? Binigyan kita ng idea? Binigyan kita ng strength? Binigyan kita ng wisdom? At lahat ng kailangan mo binigay ko to produce wealth. Bakit ka naghirap? Pagkapatuloy po ng verse, and to show, to prove His covenant that He make to your fathers. Pangako po niya yan kila Abraham na tayo po ay payamanin. At pagtitingnan natin ang verse na to na ating po tinitingnan, we live in the environment, we always pray to God for money. Lord, bigyan mo po kami ng pamasahe. Lord, bigyan mo po kami ng pambilhan ng ganito. Lord, bigyan mo po kami ng panggastos na ganon. Ano, yan po ang ating pong environment today. Ito pong katotohanan, ka-crowd one. According to the verse, it doesn't give us wealth or money. Kapag tayo nananalangin ng pera, hindi ka sasagutin ng Diyos na bibigyan kanya ng pera. Opo, sumasagot siya ng panalangin, ang ibibigay po niya ay ability. He give us the ability to produce wealth. Bibigyan kanya ng insight, bibigyan kanya ng idea, nananalangin ka. Biglang-biglang meron kang maisip na magandang bagay. Wow, yun po ang kilos ng Panginoon. No? The word ability means ideas, concept, skill. Sa Hebreo po, ang kahulugan niyan, the capacity to have ideas. Yan po yung ability. Yan po yung ability. Kaya papasok tayo sa ating presentation, ito pong pakikinggan ninyo, lalo po sa mga bisita natin, ay ability, ideas, concept na ibibigay po namin sa inyo at maaring matagal na kayong nagpe-pray, Lord, gusto kong maabot ang aking pangarap. Lord, gusto kong yumaman. Lord, gusto kong magkapera. Ang ibinibigay po ng Lord, hindi siya magmamagic nang ibibigay sa iyo pera. Ang bibigay sa iyo, ability. Kaya abangan mo itong concept na isi-share namin sa iyo regarding this company. Okay? Tapusin lang natin ito. So if you ask God for money, He doesn't give you cash. Hindi ka nabibigyan ng cash. Ang bibigay niya sa iyo, ideas. Ideas. In our time, we are very dependent on people. Masyado tayong nakadepende. Maging dito nga sa crowd one, no? Masyado tayong nakadepende sa ating upline, sa ating mga mentor, sa ating mga coach. Okay naman yun. Pero wag namang sosobra. Tingnan natin ito. No? Ang nangyari kasi,
yung dependency, nagki-create po yan ng spirit of expectancy. Kaya maraming sumali, tapos nagagalit. Bakit hindi raw kumita? Bakit wala daw nangyari? Kasi nga, masyadong nakadepende kay upline, nakadepende kay company na sumali lang kahit walang gagawin ay kikita na. No! Pag-aralan natin, ano? Hindi po tayo provision without efforts. Ano ang sabi ng isang kasabihan? Bigyan mo ng isda yung isang tao, natulungan mo ng isang oras. Pero turuan mong mangisda, natulungan mo habang buhay. Yan po yung binibigay dito. Ano po? Hindi po provision without efforts. Yung pong iba, kala nila ganun lang, sasali lang, kikita lang. Hindi po. That the reason poverty is reigning. Yun po ang dahilan. Kaya yung pong kahirapan ay masyadong talamak. We expect the people to help us every time. Umaasa tayo lagi na tutulungan. Ayaw na tayong kumilos. God says, if you pray for help or financial help, I don't give you money. Anong binibigay niya? I will give you ideas. I will give you concepts. I will give you skills. This how God produces wealth. Pag sinabi nating produce, means to create. Binigyan niya yung idea, so mag-produce ka ngayon. Gumawa ka ngayon. I-develop mo ngayon. Palaguin mo ngayon. God give you ideas to create wealth. God gives you skill to develop wealth. He gives us ideas to grow wealth. Kaya yung mga tao ng Diyos, ano? Kayo po, ka-ground 1. If gonna become wealthy, kailangan po maging influential tayo. At para maging influential tayo, we must start thinking about pursuing ideas God give them. Kami po, na mga nauna sa crowd 1, ay naniniwalang galing sa Diyos at kalooban ng Diyos ang crowd 1. Ideas. Po? And develop those ideas to produce what they need. Hindi po nung ideas ng crowd 1. Then nung nandyan na po tayo, nandyan si 01, si 02, tingnan po ninyo yung pinagagawa nila, dinevelop po. Hindi na po si kakalaki ng ulo ng ating mga upline, ano? Sa mga team po. Ako po kasi nagsisimula pa lang si crowd 1, alam ko na yan, pero hindi ako sumali. At ang dami pong team dito sa Pilipinas at sa iba't ibang bansa. Mga kaibigan ko rin sila eh. At ako'y nagpapasalamat, napasali ako sa Team Europe. Matindi. Sa panguna ng ating 01, mula nung nagsimula ang crowd 1, ang Team Europe, kumbaga sa apoy, hindi po humina yung ningas eh. Lumagablab pa ng lumagablab, palaki pa ng palaki yung apoy niya. Kaya dito po sa Pilipinas, ano, maging yung mga upline ni 01, nakakausap po sila dito, eh, upline ni Ma'am Daisy, no, mga pastor, kilala ko po sila. At nang nalaman nilang, sumali ka pala sa crowd 1, oo, doon ako napasali sa Europe, kinukongratulate nila ako. No? Mga upline ni Sir Eddie yan. Kinukongratulate nila ako. Bakit? Sabi ko, matindi ang Team Europe. Walang kapaguran. No? Napakasisipag. Napakaiinit. Kaya yun po pinagpapasalamat ko na kung hindi ako napasama, kaya sabi ko nga, right timing. Bakit nagsisimula pa lang si crowd 1, hindi ako napasali? Mga close friend ko, hindi ako napasali. Bakit sa Team Europe ako napasali? No? Ang nakita ko po, ngayon malalamig lahat sila. Kung napasali ako sa kanila, baka malamig na rin po ako ngayon. O dito po sa crowd 1, dito po sa no. Congratulations on Eddie, hindi ko pinapalaki ulo mo sa Sir Danny. No? Hindi uso panlalamig. No? Hindi mo maisip manlamig kasi nakita mo nandiyan sila lagi, walang pupas ang kanila pong kasipagan. So, nandun po yung kanilang influence at nakakagawa ng difference. Ano po? So, kamukha ko po personally, no po, everything I have by God's grace was idea that God put in my life. Nagsimula po sa mga idea, lahat po ng mga nasa akin ngayon, no po, nagsimula po sa idea, kamukha po sa paggawa ng mga video sa YouTube. Hindi ko naman sinadya yan.
idea lang na yung aking mga video ay lagay ko dyan. Then, nakita ko bandang huli, kailangan ko palang i-develop at kailangan ko palang ipagpatuloy. So, anong ibig sabihin? Nagsisimula ang lahat sa idea. At kapag nakita mo yung idea na yon, talagang merong magandang patutunguhan, patuloy mo, pero tandaan mo kabayan, maraming pagdadaanan. Pero kailangan mong magtiis at magpatuloy ng walang kapaguran. Okay? Himayin natin itong idea. Kapag may nakuha kang idea, kamukha nitong crowd one, idea, at nandun yung mga testimony na talagang naabot ang pangarap nila at talagang sila'y nagsiyaman. Ngayon ka palang nakapakinig. So, tinanggap mo ang idea. Anong dapat mong gawin? Create it. Trabahuin mo ito. Gawin mo ito. Pero, pangungunahan kita, may hindi overnight, hindi magmamagic, naabot na kagad ang pangarap mo, yayaman ka na kagad, merong pagtitiis. Yes, maaaring paghihirap pa nga at marami pa. Pero kung talagang nakita mo yung idea at ito ang paraan, itong sakyan para maabot mong pangarap mo, kahit may pagtitiis, kahit may paghihirap at marami pa, produce it. Tuloy-tuloy ka lang. Tuloy-tuloy ka lang. So magiging influential ka. You must, sabi nga natin, become wealthy. And to become wealthy, you must capture and conceive ideas na kailangan mong makinig. Kailangan mong aralin si Crowd One. Then to conceive ideas, narito na, tinuturo na, you must produce. Isa katuparan mo yun. Work and time to grow those ideas. This is success designed by God to be inevitable. Anong ibig natin sabihin? Tiyak na mangyayari. Tiyak walang paltos na mangyayari na makakaabot ka doon sa iyong pangarap. Salamat kabayan sa iyong pakikinig. So nandyan ang ating, natapos ang ating part 1, itutuloy po natin ang ating part 2. Inom lang po muna ako sandali. Ayan. Karoon tayo ng idea. Ulit tayo sa ating part 2. At ang ating part 2, ito na po yung ideas. Ito na po yung concept. At ito pong concept na to ay marami na po ang naging milyonaryo, marami na po ang yumaman. Ibig sabihin, proven na ito. So, alamin mo na lang ang ideas, then create it to produce. Okay? So, welcome. We're so glad you're here. Crowd One presentation. Meron muna tayong disclaimer. Ano? Ang disclaimer natin, tulad ng ating pinag-aralan, ano? Hindi ko sumali ka, yayaman ka na. Kailangan willing kang mag-take action. At yung ideas na sinasabi ko, willing mong implement, gawin yung mga tinuturo rito. No? Sa prevailing market condition, target market selection, and the amount of hard work, yung oras, yung lakas na ilalagay mo rito. Yan po, kapag hindi mo ginawa yan, wala pong mangyayari. Pero kapag ginawa mo yan, meron pong mangyayari. So ano ba ito? Lalo na po sa ating mga bisita, no? Ano ba ito pong platform? Ano ba itong Crowd One na to na platform? Ano po? Ako po, tulad ninyo ay namamangha nung bago pa lang ako. Ano po? Noong January 25, 1.5 million lang ang member nito eh. Noong February 21, naging 2 million. Po, noong April 4, 2,750,000. At sa pagitan po niyan, April 4, April 7, dyan po na-discover ni na Brother Eddie si Crowd One. Nag-3 million ang member. At dyan po sa pagitan ng April 7 to April 21, dyan po nila ako na-sharean. At nakita ko, wow, bakit ang daming member nito? At ako'y nalulula sa dami ng member ng Crowd One. Pero dahil alam ko naman yung ibang company, kamukha ng Amazon, 100 million ang member. Sabi ko, kukunti pa pala ito kasi yung ibang company, 100 million ang member. Okay? So, tuloy-tuloy, naging 5 million. Sabi ko, anong klaseng company ito? Sabi na rito, we are the company that does not stop growing. Naging 6 million.
At nung 6 million na po ang member ng company, narinig ko po yung founder. Sabi niya, by December 2020, June lang po yan ha, magiging 25 million tayo. Yung pong iba siguro nagtaas ng kilay. Parang imposible. At doon po ako humanga sa founder. No, mga ka-crowd one, mga kabayan, mga bisita natin, yung pong sinasabi niya, marami na pong pagkakataon na kung anong sinabi niya, na i-deliver po, nagagawa po, tinatayuan po niya. At ito pong 6 million, sabi na by December, mag-25 million, aba, November pa lang po ngayon, tingnan natin. Yung pong 6 million na yon, hindi na natili dyan, naging 11 million. Oh? Naging 12 million. Naging 13 million. At noong pong October 26 lang, naging 14 million. At 24 hours lang, October 27, naging 15 million. Naging 17 million. At ngayon po, nasa 20 million tayo o running to 21 million na po. Ganyan po. Diyan pa lamang po mga kabayan, ano po, lalo yung mga bisita natin, diyan pa lang po mag-iisip na kayo, anong klaseng kumpanya ito? Bakit ang bilis dumami ng member? Ano po? At kung ito ay nanloloko, at kung ito ay scam, aba, sa dami ng tao na yan, hindi mo matatakot yung mga founder, yung CEO? Ano po? Pero hindi po yun. Bakit ang dami nagsasalihan? Meron po silang nakikita. Meron po silang nakikita at yun din po ang gusto sana naming makita ninyo mga bisita namin ngayong gabi. So ano ba talaga si Crowd1? Si Crowd1 po social community platform. Social community platform po, parang Facebook, no, YouTube. Pero itong si Crowd1, kapag membro ka, iko-connecta ka niya sa iba't ibang business across the world. Yun po yan. At ito po ay first time na nangyari sa kasaysayan na pinagsama-sama ang e-commerce, ang network marketing. So hindi lamang po tayo basta networking, ano? Pinagsama-sama ang online gamings, ang travel business, ang fashion, ang lifestyle, and entertainment industry. Diyan po tayo excited sa entertainment, ano? Na manunood ka lang, ma-entertain ka na, kikita ka pa. Yan po. At ang pinakamaganda dyan, isang platform lang po, isang single powerful platform lang po ang ginagamit. Yan po si Crowd1. So tayo po ay nagbebenta ng educational program including free Crowd1 rewards. Yan po si Crowd1 ha. Nagbebenta po tayo ng educational program. Tayo po ay social community platform. We are social network connecting to people, selected merchants across the world. We are using cryptocurrency like Bitcoin and Ethereum as an alternative payment method bilang pambayad. We are sharing rewards with our affiliate partners. Okay, wag po niyong ipagkamali, tayo po ay hindi nagbebenta ng shares. Yung pong iba na ayaw pong makinig, kaya hindi sila magkaroon ng ideas. Nagsisimula ka pa lang, sasabihin, scam yan. Ay, ano yan, investment yan. Hindi po, hindi tayo nagbebenta ng shares. Ang binebenta po natin ay educational program. Hindi rin po tayo gambling company. Although meron po tayong mga gambling machine ng ating po mga third-party partners, pero hindi tayo po mismo gambling. At lalong hindi po tayo investment. Yung pong ibabayad po nyo rito ay hindi investment, kundi pinambiliwanag po, selling. Pinambili, bibili ka po ng educational program. Hindi po investment. Hindi rin po tayo lottery. Bagamat meron po tayong kapalit, no, na Epic Lotto, hindi po tayo lottery. At hindi rin tayo cryptocurrency or forex company. Gumagamit lang po tayo ng cryptocurrency. Hindi rin tayo nag-o-offer lalo na ng investment. Yan. At hindi rin po tayo nagde-develop ng games. Meron lamang po tayong mga kapartner na mobile gaming company. Po. So yan po si Crowd1. So ito po yung mga product natin. Online products and services global po yan. Maliwanag po, provided by our third-party partners. Hindi po si Crowd1
ang gumawa o ang may-ari ng products o services na yan, kundi yung mga kapartner niya like Life Trends. Mga hotel po yan at mga resort. So, nakipag-partner kay Crowd1, habang kumikita si Crowd1, member ka, meron kang benefits. At kapag ikaw mismo ang nag-accommodate diyan sa mga hotel and resort na yan, meron kang malaking discount, meron ka pang income. So makita po ninyo, so si Crowd1 ay isang marketing company. Kaya kung sasali ka rito, hindi pwedeng wala kang gagawin. Ang trabaho po natin, mag-market. Mag-market, okay? So ito pa pong isa, Grip Hub. World-class education, marami tayong matutuhan dyan. Then si Apilgo, ito po yung world fastest growing affiliate gambling network. No? Nasa mga casino po yan, pero hindi tayo mismo ang magsusugal. Kapartner lang po ni Crowd1 yan. At ito po yung nag-launch noong November 14, si Mixter, social mobile gaming. $1 billion business po yan everyday. Ito po, ang dami. Mula bata hanggang senior citizen, yan, naglalaro ng game sa cellphone. Kaya po, ang laki po ng business na yan. At ang maganda dyan, kapartner natin dito sa Crowd1, at kikita si Crowd1, habang kumikita si Crowd1, of course, nagbe-benefits po tayo. Okay? At meron din po tayong mga regional. Sa South Africa, nandiyan po si Safer. Ito po ay personal arm and medical response. Anytime, anywhere. At dyan po sa Nigeria, itong tribute lifestyle products to fit the climate of Nigeria. At ako'y naniniwala, hindi po matatagal, magkakaroon po sa Asia, Australia, at sa mga panig pa ng mundo na magipag-partner kay Crowd1 na mga companies. Excited pong marami kasi may nababanggit na pong mga kilalang mga brand o mga company na nakaamba na pong makipag-partner kay Crowd1. So hindi lang tayo ang tamang tao na magsasalita. Siyempre dapat yung ating pong admin ang magsasalita ng ngayon. Abangan na lamang po natin. So si Crowd1 po ay 100% mobile business. 100% mobile. Ibig sabihin po niyan kahit nasaan ka, nasa bahay ka, nasaan ka, nasa karsada ka, nasaan ka man, pwede mong gawin ito anywhere. Anytime. At sino man, no, walang pinipiling edad, pwede mong gawin ang business na ito. At ito po yung mga taong nasa likod ng company, mga respetadong tao sa Europa, yung founder na sinasabi ko, si Jonas Eric Werner, research po ninyo at mabibigla po kayo sa kanyang profile, mga matitinding tao. Lalo na po si John Stel Bolsten, po, yung ating CEO, grabing mga tao po ito. No? At pag sinerch po ninyo mga pangalan nila, ayan po makita po ninyo yung profile nila, matitindi, mga dekalibring mga tao po yan. At ang ating po mga current location, as of now, meron tayo sa South Africa, sa Johannesburg, dito sa Pilipinas, sa Sweden, sa Spain, sa Madrid at sa Malaga, at sa London, and of course, mayroong mga plano yan sa Colombia, Brazil, Nigeria, Hong Kong, Kenya. Okay? Now, ito na yung pinakamaganda doon sa mga bisita. Paano magsisimula? Ito po, paano magsisimula? Ito po, of course, simple lang. Bibili ka po ng educational package. Mamimili ka sa 5 package natin, white, black, gold, titanium, at titanium pro. Ito pong white ay nagkakahalaga ng 990 BP o binary point o business point. At ang katumbas po niyan ay divide mo sa 99 euros. At sa peso po ay 6,000 pesos. Ayan, 6,000 pesos po, no? Ito naman pong black ay 299 euros. Sa peso po ay 18,000 pesos. Ito pong gold ay 799 euros. Sa peso po ay 48,000 pesos. Ito pong best value, 2,499, titanium po yan. At yung pong titanium pro, 3,999 euros. So, yan po ang pagsimula, kabayan. Pumili ka, alin ba dyan ang kaya mo o ang gustong-gusto mo na package. No po? Mamimili ka dyan. At kapag ang napili mo, for example, white, congratulations, ang ilalabas mo, 6,000, pero may good news ako sa iyo. Ang ibibigay sa iyo ng company, worth 18,000. Panalo ka kagad. Walang katalo-talo. Bakit po? Kasi meron tayong promo ngayon hanggang December.
na kapag kumuha ka alinman sa package na yan, kinuha mo black, ang bibigay sa'yo gold. Kinuha mo gold, ang bibigay sa'yo titanium. Kinuha mo titanium, ang bibigay sa'yo titanium pro. Kaya kapag white ang kinuha mo, ang ilalabas mo 6,000 pesos lang, ang ibibigay sa'yo black worth 18,000. Kapag ang kinuha mo naman ay black, ang bibigay sa'yo worth 48,000. Ang nilabas mo 18,000 lang. Panalo ka kagad ng 30,000. Grabe po, no? Kaya marami pong naghahabol, ano? Napakaganda po at napaka-generous po ng company. Okay, himayin natin. Paano magsimula? Simple lang. Bumili ka ng package. At maliban dun sa pinaliwanag ko kabayan, pagbili mo ng package, meron ka kagad access kay Grip Hub. Pwede ka nang mag-aral agad, online education. Meron ka ng access dyan pagkabili mo ng yung package. Pwede ka mag-aral ng real estate dyan. Marami kang matutuhan dyan. At hindi lang yon, meron ka pang libreng Crowd One rewards. Ayan. Kung anong package ang kinuha mo, meron pong kalintulad o katumbas na Crowd One rewards yan na papaliwanag ko mamaya. So, congratulations, dito na tayo sa kitaan. At ang kitaan po, wow, dami pito. Pero plus bonus, streamline bonus, long-term residual bonus, ayan, educational packages sales bonus, matching bonus, customer referral bonus, active user pool. Ayan. Pero bago natin pag-usapan ang napakaraming kitaan na yan, kabayan, ano, tandaan mo, bawat isa rito, iba-iba yan. Ang kita mo rito, iba. 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 Iba-iba po yan. Kaya, alba, dito ka lang kumikita, okay na rin. Paano kung may kita ka pa rito, may kita ka pa ron, may kita ka sa lahat? Grabe. So, bago natin puntahan yan, sinasabi ko sa iyo, kabayan, meron kang future dito. Tingnan mo ang potential na pwede natin kitain. Average, mag-average na lang tayo ng 36 euro a day. Pag sinabi kong average, kahit hindi ka mag-araw-araw na kumikita ng 36 euro, kasi for example, sa akin, isang araw kikita ko ng 500 euro. So isang buwan, i-average na lang natin. Merong mga araw na wala akong kita, pero dahil merong isang araw na malaki ang kita, so i-average natin sa 36 euro. So mangyayari niyan, sa isang buwan, 1,080 euros ang kikitain mo. Kapag kinonvert natin sa peso, 64,800 pesos. Okay na okay ng pang-edukasyon, pangkain, at sa mga gusto mong bilhin. Paano? Kung hindi ka lang nag-average ng 36 euros a day, nag-72 ka pa, o tumaas pa. Pag napakinggan mo ang testimony ng ating mga upline, merong nagwa 1,000 euro a day. Opo. Merong nagpa 500 euro a day. Opo. Dito na lang tayo, wag na sa 1,000, no? Yung pangailangan mo, kabayan, yung pangarap mo, pwedeng mangyari dito. Kaya, unawain mong mabuti itong ideas na to. At kaalisaban nito ang training na ability na tulad ng pinag-aralan natin hangos salita ng Diyos, then i-create mo, trabahuhin mo, makakapag-produce ka ng kayamanan, makakawala ka sa kahirapan, at yung sinasabi nating you must be wealthy, pwedeng mangyari dito po sa Crowd One. Okay? Tingnan natin. Totoo ba yan, Doc Dan? Paano mangyayari sa akin yung average na yan? 36 euro na lang. Ito po, umpisahan natin. Congratulations, pagkasali mo, inahamon ka ni company. Anong hamon yun? Pagkatapos mag-sign up at magbayad, ang hamon ni company sa'yo, sa loob ng 14 na araw, kaya mo bang mag-invite ng 4 katao na sasali rin? Yan ang hamon. At ang advice ko, patulan mo. Patulan mo ang hamon ni kumpanya. Bakit? Kasi sa loob ng 2 linggo, 14 na araw, nagawa mong maka-4. Kunwari, puro white. Aba, bibigyan kanya ng one-time payment o bonus na 125 euros. Anong ibig sabihin niyang, kabayan? Yung kapital mo na 99 euros o 6,000 pesos, babalik. Aba, may kita pang 26 euros. Di ba? Ang ganda? Okay? Then, paano naman pag naka-4 ka, 2 black, 2 white? Ang susundan po ng company, yung mababa, 125 pa rin. Pero pag puro black, 4 na puro black, o kaya kahit 6, pero yung 4 na black, ang titingnan ng company,
bibigyan kanya 375 euros. Grabe. Paano kung puro gold ang nakuha mo? 1,000 euros. Pag puro platinum sa loob ng 14 na araw, 3,000 euros. Grabe. Ayan po. Ano lang po yan ha? Challenge lang po yan. Wala pa tayo sa mga regular income. Challenge lang yan pagkasali mo kabayan. At sinasabi ko sa iyo, kaya mo yan. Huwag ka nang lalayo. Kaya mo yan. Pagkasali mo, pwede mo nang isali rin ang asawa mo, ang anak mo, then nakadalawa ka na. So dalawa na lang hinahanap mo. Pwede ka pang umanap uli sa kapamilya mo. So nakaapat ka na at huwag kang titigil, tuloy-tuloy ka lang. Merong balik na ang kapital mo, balik na, may kita ka pa. May kita ka pa saan? Dito sa mga susunod na kitaan. Ayan. Streamline bonus. Paano ang streamline bonus? Pagkasali mo, kahit wala ka pang na-invite kabayan at ang nag-join after you ay 250 katao. Pasinin mo yan. Pagkasali mo ngayon, mga ilang oras lang, ang daming nagsasali sa buong mundo. Ang bilis po. So, sa Wednesday, meron ka ng 2 euros and 50 cents worth of C1 rewards. Ayan, wala ka pang na-invite, wala ka pang ginawa, sumali ka lang ha. Paano pag naka-invite ka ng isa? At ang sumali pagkatapos mo ay 10,000 katao na, 5 euros na po na C1 rewards ang matatanggap mo next Wednesday. Paano kung dalawa at 25,000 na po ang sumali after you? 7 euros and 50 cents. Paano kung naabot mo yung Piro Plus bonus at naging 5 pa at 75,000 ang sumali after you? Aba, next Wednesday, 15 euros ka na po na worth of C1 reward. At tandaan mo kabayan, hanggang 10 lang ang pinapakita ko rito. Hanggang level 20 yan. Kapag nakarating ka ng level 20, 1,000 euros worth of C1 rewards ka every Wednesday. Every Wednesday. No, pangalawang kitaan pa lang yan. Pangatlo, yung tinatawag nating long-term residual income. Ano ba yan? Ito yan. Ito yung kita ng kumpanya, 100%. Yung 80%, pinamimigay niya sa kanyang mga leaders at sa mga member. Okay? Dito tayo sa mga leader, yung 40%. For example, nasa level 14 ka na as leader, no? Mula level 1 hanggang 14, kasama ka sa kitaan. Kasi ito ay mga rank, no? Team leader, coordinator, manager, director, president, senior president, ambassador. So kapag team leader 1 ka, lahat ng team leader, meron pong nakalaan sa inyo nakita rito, hati-hati kayong lahat. Hati-hati kayong lahat. Coordinator, hati-hati kayong lahat. Hati-hati kayong lahat. Pag nakalampas ka ng 6, nakarating ka ng 6, kasama ka na sa 1 to 6. Kapag nakarating ka ng 14, kasama ka sa 1 to 14. Ganun po. Kaya huwag kayong magtaka bakit yung ating upline malalaki. Kaya nga po ang ating encouragement, lahat tayo ay magsumikap na tumaas ang rank. No? Tumaas ang rank. Pakita ko po sa inyo last October ang kitaan. Ayan. Payout last October 15. Ito pag team leader ka, no, magpursige ka, huwag kang titigil diyan. Huwag kang mapapako diyan. Huwag kang ma-discourage. Tuloy-tuloy ka, team leader ka na. Kasi sa team leader, bisa na di-discourage yung iba kasi sense lang yan, sense. Kamukha ng team leader 3-star at 10 BP. O 1 euro lang yan. Yung iba nagrereklamo na, kalit naman, isang buwan, 1 euro. Of course, ang dami niyong naghati-hati dyan. Ngayon, huwag kang magtitigil yan, magtuloy-tuloy ka. Pag nag-coordinator 1 ka, yan po, 18.50 BP. So, hindi na po 1 euro, lampas na sa 1. 1.85 euros na. Pag 2-star, 3. Kapag 3-star, ito po, pag manager ka na, 126.20 BP, ibig sabihin yan ay 12 euro and 62 cents. Manager, okay na, di ba? Kasi hindi mo naman pinagpaguran na yan. Darating na yan sa'yo, buwan-buwan na. Po, kapag manager 2-star ka, 24 euro. Kapag 3-star, 94 euro, okay na. Lalo na pag nag-director ka, 620 euros. Pensyonado ka na. Euro po yan sa peso natin, nasa 36,000 yan. Lalo na pag director 2-star ka na, 1,160. Pag 3-star, 2,500. Huwag na natin pag-usapan itong president, masyado nang malaki yan. Pero ang rin nating makarating po tayo dyan. Okay? So,
Binibigay po yan tuwing 15. So, December 15, magsasabay si monthly at quarterly. Wow, magandang pamasko yan. Magandang pamasko yan. Po. So, next, paano ang educational package sales bonus? Ito yan. Sa ibang company, kapag may pumasok na isa sa left, may pumasok sa right, bumangga, meron ka. Yes, meron po. 180 BP o 18 euros ang tatanggapin mo. Ting may papasok sa left, may papasok sa right, yan, bangga. Ang tawag dyan ay 1:1 ratio. At hindi tayo natatapos dyan, kabayan. No? Ito po yung maganda kay Crowd1. Meron siyang sariling sistemang ganito. Ito na, kung merong 1:1, merong 1:2. Isa lang ang pumasok sa left mo, yung right mo, dalawa ang pumasok, babangga lahat yon kahit isa lang po ang nasa left. At tatanggap ka ng 270 BP o 27 euros. At kung merong 1:2 ratio, meron pong 1:3. Grabe, no? Isa lang ang nasa left mo, may pumasok ng tatlo sa right mo, bangga po lahat yan. At ikaw ay tatanggap ng 36 euros. Pag tumatagal ka na, ganun po, halos minimum 36 euro ka. 36 euro ka. May kumikilos doon sa baba mo o doon sa isang leg mo, weak leg mo. Okay? Ano naman itong matching bonus? Sabi ko sa inyo kanina, iba-ibang kitaan yan. Dito sa matching bonus, level 1 to 5 uli ito, nakitaan. Kapag white ang package mo at 4 na na-invite mo, nakinabang ka na sa streamline, nakinabang ka na doon sa package sales bonus, makikinabang ka pa sa matching bonus, 10%. Yan. Kapag naman black na ang package mo at 8 na ang na-invite mo, tulad na sinabi ko, nakinabang ka sa streamline, nakinabang ka sa binary, at dito sa matching bonus, 20% ka pa. At kapag 12 na na-invite mo, ganun din. Level 1 to 3, meron kang 10% sa matching. Ha? Then kapag gold ng package mo at 16 na ang na-invite mo, wow, level 1, 2, 3, 4, meron kang matching bonus 10%. Kapag platinum ka na at 20 ang na-invite mo, wow, 50% na po yan. Okay? Grabe. So, maliban sa napakaraming kitaan na yan, si company ay nagbibigay pa ng mga incentives. Ano? Kamukha po niyang nakaraan, bago mag-August, lahat ng magiging direktor, napasali po dito po sa cruise na to ng company na lahat libre. Congratulations sa ating mga upline, mga direktor natin, ano, napasali po sila diyan. At alam ko po hindi natatapos diyan, marami pang incentive na pamimigay si Crowd1. Okay, kabayan, balikan natin yung sinasabi kong potential. Nakita mo ba yung nakita namin? Magtatanong ako sa iyo ngayon. Potential ba? Pwede ba? Posible ba na mangyari yung 36 euros a day? Di ba? Posibleng posible. Posibleng posible. At hindi lang 36 euros. Average po yun, ha? Although hindi ka kumita ng isang linggo, next week naman pala, kikita ka ng $1,000 isang araw lang. Ako po as testimony, nung panahon po ng pandemic, kalagitnaan ng pandemic, at ilang buwan pa lang po ako dito sa Crowd1, isang araw po, sa peso po, 440,000 ang kinita ko. Cash po yun. Cash po yun na kinita ko. Na talagang yung mga nandun ko na mga codes, maraming nagbilihan. So in that day, naging 440,000. Kaya sabi ko, i-average na lang natin sa 36 euros. No? 36. Diba paano kung mag-72 pa at lumaki pa ng lumaki? Your needs, your dreams may happen here. Meron ka bang dream house? Meron ka bang, gusto mo bang magkaroon ng savings? Gusto mo ba ng magandang bakasyon? Traveling? Posible po. Kabayan, dito sa Crowd1. Bakit? Sa Crowd1, impossible is nothing. Maraming salamat po. Sana po kahit papano ay naka-inspire, nakatulong, naka-encourage ang inyong lingkod. At kung inyo pong mamarapatin, pakibisitahin po ang ating YouTube channel. And don't forget to subscribe. Doc Dan Videos lang po ang inyo pong i-search. Nandyan po ang marami nating mga videos at mga tutorial
dito po sa crowd 1. Tandaan po ninyo, ang iyong buhay bukas ay resulta ng iyong pagpili na ginawa ngayon. Narito ang concept na ipinarinig sa iyo, ipinakita sa iyo, nasa iyo ang pagpili. Kabayan, ang buhay ay pagpili. Walang sapilitan, ikaw ang magdidesisyon. Kahirapan ba o kasaganaan? Maraming salamat. Pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos. Balik tayo sa ating beautiful host, Ma'am Elisa Dolor. Thank you very much po sa inyo pong lahat.